niyong patigasin ang iyong puso, tulad ng ginawa noon ng inyong mga ninuno doon sa Meriba at sa ilang ng Masa. Amen? So sa umagang ito, nire-remind tayo ng Panginoon na palambutin po natin ang ating mga puso. Alisin natin ang anumang mga nangyari nung nakaraang linggo at hayaan po natin na palambutin natin ang ating mga puso para sa Panginoon. At gawin po natin yung panalangin dahil tunay na hindi po natin kaya kung wala ang Panginoon. Ang Panginoon lamang po ang makakapagbabago sa atin. At sa oras na ito, hayaan po natin na ang presensya ng Panginoon ang siyang manguna lang sa puso mo. Hallelujah, Lord. Lord, kami lalapit sa iyo, Panginoon, na merong kagalakan, Panginoon. Merong pagpapakumbaba, Panginoon, na Lord, na hindi namin kaya, Lord God, nang wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, anuman ang mga nangyari noong nakaraang linggo, Panginoon, kami patuloy na nagpapasalamat, Lord God, dahil tunay, Panginoon, na ika'y mabuti. Hallelujah, Lord God. Ika'y tapat, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga negosyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Oh, hallelujah. Let us come and worship our Lord. Let us open our hearts, open our mind. Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you in spirit and in truth, God. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Are you hurted and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Are you hurting? Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Hallelujah. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait.
Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, hallelujah. Oh, come to the altar. The Father's arms are open. Forgiveness. The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, hallelujah, Lord. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, hallelujah, Lord. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Come on, church. Hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, come on, church. The Father's arms are open wide. Oh, forgiveness, Lord. Thank you, Jesus. Was bought with The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. For the last time. Oh, what a Savior. Yes, Jesus. Isn't He wonderful?
hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Thank you, Jesus. Forgiveness Salamat, was Panginoon, bought with sa iyong the pag-ibig, Panginoon. precious blood Sa pagmamahal mo, Panginoon, na hindi nagbabago, na kailanman, Panginoon, ay hindi magbabago, Panginoon. The Yes, Lord. Father's arms Salamat sa pagtanggap mo sa amin, Panginoon. forgiveness Minsan kami nawala, Panginoon. was bought Pero dahil sa iyong pagmamahal mo, the precious kami tinanggap mo ng buo, ng walang bahid ng anumang kasalanan, Panginoon. Salamat, Jesus, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo upang kami, Lord God, maligtas, Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah, Lord! Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba, Panginoon. Sa iyo lahat, Panginoon, dahil, Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na Diyos na hindi nagbabago, Panginoon, nag-iisang Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Lord, ikaw ang maitaas, Panginoon, sa umagang ito. Hindi ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa gagawin mo, Panginoon. At sa mga mensahe na maririnig namin, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Tayo po iaawit ng may kagalakan, excitement sa gagawin ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Amen. Hallelujah. One church. Thank you, Jesus. Come, let us worship our King. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain, oh God. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awaken
unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah! Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great things. We dance in your freedom, awakened alive. Oh, Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh, God, you have done great things. You have done great things. Oh, God, you do great things. Hallelujah, you do great things, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa gagawin mo pa at sa mga ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. At hayaan natin na ang kantang ito ay maging isang panalangin para sa Panginoon. Yes, Jesus. You inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father we will worship. In the kingdom of God we find our home. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. And together we lift the name of Jesus. Together we will sing, together we'll sing of your great love. We will join with the angels and praise you. May our voices be pleasing to you, God. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God,
you, Jesus. Come on, church. Let's worship our God. Hallelujah. We lift up your name on high, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Come on, church. Sing out to God. Sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name. Holy is your name. Sing out to God. Sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name. Holy is your name. Sing out to God. Sing hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. We will worship you. Holy is your name. Holy is your name. Oh, sing out to God. Sing hallelujah. With all we are, we will worship you, Jesus. Worship you. Holy is your name. Come on, church. Holy is your name. Sing out to God. Sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name, oh God. Oh, you are holy, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God, na aming kasama, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, na kami mahal mo, Panginoon. At tunay, Lord God, na ang iyong pagmamahal para sa amin, Panginoon, ay hindi magbabago. Salamat, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo, Lord God, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang karapat-dapat purihin at pasalamatan, Panginoon, dahil ikaw ay itapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa nag-iisa mo lang pong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Manatili po tayo nakatayo at makibukas po kayo sa akin sa Santiago. In English is James chapter 2 verse 14 to 26. Mga kapatid, ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbing niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Pakita mo sa akin kung paano
maaaring magkaroon ng pananampalataya na walang magagawa at ipakita ko naman iyon ang kanyang pananampalataya. Sa pamamagitan ng aking mga gawa, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo ay sumasampalataya rin at nanginginig pa, isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa inyo na ang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Ang hihandog niya ang dampa na ang anak niyang si Isaac. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa ay naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabing kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinatawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na tinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at tinuturing pa sa kanila ang ibang daan upang siya ay makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay tinuring na matuwid. Patay ang katawan, walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon sa bawat isa. Praise the Lord. I just feel that we need to pray bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos. Nanyayahan ko pong bawat isa na tayo po ay dumulog sa Diyos para po sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na po yung nangyaring killer earthquake sa Australia, no po, sa Russia. At ngayon po may mga tsunami warning maging dito po sa ating bansa. Kung kayo po ay if you are mindful of what is happening around us and even around the world, mga kapatid, masasabi natin na we need to pray like never before. Kailangan nating manalangin, kailangan nating dumulog sa Diyos dahil alam niyo po napakabigat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran sa buong mundo. Habang ako po ay nakikinig ng news at nakikita ko po ang mga nangyayari sa ibang bansa, sobra pong nabagabag ang aking puso. Kailangan po natin, hindi po tayo yung mga taong walang pakialam. Ano po? Bilang mga Kristiyano, kailangan po nating dumulog sa Diyos sa mga nangyayaring ito because there's no way out for us except our faith, our trust in the Lord that siya po ang ating kaligtasan sa lahat ng mga nangyayaring ito. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin at kung meron pa po kayong ibang mga prayer requests sa inyong mga puso, mga taong mahal ninyo sa buhay, may sakit at karamdaman, ibulong po ninyo sa Diyos. Tayo ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat Lord na kasama ka namin. Ang banal mong Espiritu ang siyang aming gabay at siyang nangunguna sa inyong gawain ngayong umaga. Lord, amin pong dinudulog sa inyo. Sama-sama, Panginoong Diyos, ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Lord, hayaan mo na we will not be part of the problem, but rather we will be part of the solution. And this solution is you, O God. Ikaw, Panginoon, ang kasagutan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. We declare that Jesus reigns. Kayo ang naghahari.
Kayo ang nakaluklok sa trono. Kayo ang Diyos, nag-iisa at wala nang iba pa, makapangyarihan sa lahat. Hawak mo ang mundo sa inyong mga kamay at tulungan mo kami, Ama, na wag po kaming pabaya, Panginoong Diyos, sa isang pribilehiyong pinagkalob mo sa amin at walang iba kundi ang manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po. Salamat dahil ikaw ang Panginoon na nagbigay sa amin ng isang pusong mahabagin. You are a God who is compassionate and merciful. Kaya Panginoong Diyos, naway Panginoon, ang aming pong bahagi sa pananalangin sa araw-araw, O God. Alam naming ito ay makakarating sa trono mo. At Lord, mamuhay kami ng tama, mamuhay kaming pagmamahal sa aming kapwa, palaging nagpapakumbaba at 100% nagtitiwala sa inyo, walang dahilan na hindi niyo po kami sasagutin. Kaya Ama, salamat po sa lahat ng mga nilikha mo. Maging ito man, Lord, ay sa ibang bansa, maring hindi namin isipin namin hindi namin sila kalahi. Ngunit sila din naman ay may mga kaluluwa. At namatay kayo, Panginoong Diyos, hindi lamang sa bayang Israel, hindi lamang sa iilan, kundi sa sangkatauhan, sa buong sangkatauhan. Tulad ng sabi ng salita mo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na inyong isinugo ang Panginoong Hesukristo, nang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Ama, salamat po. Amin pong inaangkin, we declare and we claim your divine intervention on what is happening around us, Father God. And Lord, naway makita ng mga tao na itong mga nangyayari sa aming kapaligiran ay isang babala, isang panawagan sa mga taong o mga tulad naming mga mananampalataya. Huwag pong magising na sa aming pagkatulog. Hallelujah, Lord. At maging mindful sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Ama, salamat po muli. Hallelujah, Lord. Alam namin, Panginoon, na nahahabag ka sa mga taong ito, Panginoong Diyos. Kaya naway ang kanilang mata, ituon nila sa itaas at makita nila at malaman nila na may Diyos na handang magligtas sa kanila. Maraming salamat po muli at sa lahat po ng mga concerns na amin pong puso, anuman ang aming mga panalangin, privately, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, may sakit at karamdaman. Ito man, Lord, ay patungkol sa relasyon, financial, physical, emotional, mental. Panginoong Diyos, we know and we believe that you are willing and able to answer all our prayers because we ask all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Let's welcome Pastor Genesis. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Gising na po ba tayo? Amen. Hallelujah. Praise God. So ngayon pong taong ito, ako po'y nagagalak na ang ating pong tema is deeper still. Pakisabi nga po, deeper still. Ayan. So deeper still. Ngayon pong buwang ito, ang ating pong theme is deeper still in faith. Yan po yung pag-uusapan natin sa oras na ito. Pag-uusapan po natin yung pananampalataya. Meron tayong tendency na yung focus po ng pananampalataya natin ay nalilihis. Na ang dapat po ay nasa Panginoon yung pananampalataya natin, subalit meron tayong tendency na napupunta po sa mga iba't ibang bagay. Ngayon po, I would like to point out 3 things. Okay, 3 bagay. Sige, paki-post. Position, possessions, and performance. Ito pong 3 bagay na ito ay gusto ko pong bigyan ng emphasis. Maraming mga tao, nararamdaman nila na miserable sila dahil sa 3 bagay na ito. Sometimes, if you are a Christian, pagka tayo po'y nananampalataya na sa Panginoon, uma-attend na tayo ng church, minsan naapektuhan yung pananampalataya natin pag yung focus po natin ay nasa 3 ito at wala sa Panginoon. Okay? Let's talk about positions, possessions, and performance.
Ito po yung mga bagay na sa tingin ng mundo ay napaka-importante. Tandaan niyo po, pag ang isang tao ay nakapokus sa kanyang posisyon, di ba? Pagka wala na yung posisyon, pakiramdam niya, wala na siyang halaga. Kaya minsan, pagka tumanda na o kaya nag-retire na, paano magpakilala? Ako nga pala yung former vice president. Dati akong manager. Dati ako, kasi nasanay sila na yung value nila ay nandoon sa posisyon. Minsan, parang sa tingin natin, hindi tayo makapaglingkod ng maayos pag wala tayong posisyon sa church. Pero ang totoo po, hindi dapat ganun yung ating heart. Amen po ba? Dadaanan ko lang muna, possessions. Sometimes, ito po yung nagiging problema. Pagka sinabing, I am blessed. Ayan, di ba? Blessed ako, may bagong sasakyan. Blessed ako, may bago akong bahay. Maganda po yun. Subalit pag nandoon po yung focus natin, ang puso natin, pag nawala ang bahay, pagka nawala yung bagong sasakyan, parang pakiramdam mo hindi ka na blessed. Naaapektuhan po yung faith. Pag dito po sa tatlong ito, nakabase ang ating pananampalataya, napakababaw ng pananampalataya po natin. Napakababaw. Bakit? Halimbawa, hindi ka nagkaroon ng bagong bahay. Halimbawa, hindi ka nagkaroon ng kotse. Sasabihin mo ba na hindi mabuti si Lord sa akin? Hindi ako pinagpala. Ayun ba yung basihan ng ating pananampalataya? Napakababaw kung ang posisyon or possessions, pagmamayari natin, yung pagbabasihan ng faith natin. Pwedeng masigla tayo kasi may bago kasi akong bahay. Diba? Paano kung wala kang bagong bahay? Amen po ba? Performance. Marami pong mga tao, akala nila, pagka ang dami mong ginagawa, pagka ang galing-galing ng nagawa mo, ang taas ng pananampalataya mo. Okay? So pag-uusapan natin itong tatlong ito. Kasi po, yan ang madalas na ginagamit ng kaaway para bumagsak tayo sa pananampalataya natin. Sabi ng mga tao, bumabagsak ang isang mananampalataya sa pananampalataya nila dahil sa mga bad things. Pero may sasabihin po ako sa inyo, maraming hindi nakakapansin na even the good things will pull you down. Kahit yung mga magagandang bagay, kaya kang hilain papalayo sa Panginoon. Akala natin minsan bad things lang. Diba? May nangyari kasing masama sa akin, nagkasakit ako. Ang dami kong ginastos, kaya hindi na ako naniniwala sa Diyos. Yung iba naman, may nangyaring maganda sa kanila. Nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng magandang negosyo, good things. Pero yung mga magagandang bagay, yun pa yung naging dahilan para hindi sila makapag-church. Hello, amen? Yun pa yung naging dahilan para hindi na sila mag-commit sa Panginoon. So sometimes akala natin yung mga pangit na bagay lang yung makakahila sa atin sa pananampalataya. But sometimes those good things can be used by the enemy para po tayo ay hilain papalayo sa Panginoon. And ang goal po natin ngayon is to dig deeper into our faith. I-redirect po natin yung ating atensyon papalayo sa mga temporaring bagay. Ito pong tatlong nakikita ninyo ay mga temporary. Yung posisyon o kaya yung title, di ba? Ano yung mga titulo? Ano yung mga posisyon? Pwedeng manager ka, pero pwedeng mawala yan. Amen po? Yung posisyon mo sa church, pwedeng mawala yan. Mga temporaring mga bagay ito eh. Yung possessions, kaya yung iba hindi mapakali. Di ba? Buti pa sila. Ito po yung pinaka-miserable sa lahat. Ang dami-dami mong blessings, ang dami-dami mong finances, ang dami-dami mong gamit na magaganda. Pero pag may nakita ka sa iba na yun yung wala ka, di ba? Halimbawa, meron kang 10 bagay, pero merong isang bagay na wala ka na meron yung iba. Pakiramdam mo, di naman ako blessed. May 3 kang sasakyan, meron kang magandang bahay, may maganda kang cellphone. Kaya lang nakita mo, wala kang swimming pool. Di ba? Temporary. Pakiramdam mo kasi meron sila, ikaw wala.
Sila yung blessed, ikaw hindi ka blessed. Temporary things. Napakababaw. Performance. Pwede ngayon masigla ka, kaya lang nung nagkasakit ka, hindi ko na nagagawa yung dati. 'Di ba? Minsan nadi-discourage yung mga tao kasi yung dati nilang nagagawa, hindi na nila magawa ngayon. Ngayon, tignan po natin. Ang sabi ng Colossians chapter 3, verses 1 to 3, "Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God." Verse 2. May verse 2? Ayan. "Set your things or your minds on things above, not on earthly things." Yan. "For you died and your life is now hidden with Christ in God." So sabi dito, yung isip natin, yung ating mindset, okay? Dapat nakatuon sa mga bagay na makalangit, hindi po sa mga bagay dito sa mundong ito. Yung binanggit ko pong tatlong yun yung mga bagay dito sa mundong ito. Alisin mo yung posisyon, ang tanong, gaganahan pa ba sa paglilingkod sa Panginoon? Tanggalan mo ng sasakyan, pupunta pa ba sa church? Ayoko mag-commute eh. Diba? Natanggal sa trabaho, hindi na siya manager, sasamba pa ba sa Panginoon? Dating maalab sa pananalangin. Bakit? Kasi ganito yung nararanasan. Pero ngayon hindi na. Maglilingkod pa ba sa Panginoon? Okay? So sabi dito, "For you died and your life is now hidden with Christ in God." So ibig pong sabihin, kapag ka nakaset po yung isip natin sa Panginoon, mauunawaan po natin na yung buhay natin ay hindi na po patungkol sa atin. Dahil ito po ay na kay Kristo na. Verse 3. Ito na yun, no? So, ngayon po, our primary focus should be on the things of God, which are eternal and unshakable. Dalawang bagay po ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Una, eternal. Walang katapusan. Amen? Hindi nasisira, hindi nag-expire, hindi natatapos. Amen? Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. Kapag sinabi pong pera, hindi yan eternal. Diba? Hindi porket may 1,000,000 ka ngayon, habang buhay, milyonaryo ka na. Pwedeng sa isang idlap, mawala po yan. Hindi yan eternal, temporary yan. Yung sasakyan, pwedeng bagong-bago siya ngayon, high-end, top of the line, modelong-modelo, pero darating ang araw, kukupas din yan, maluluma, masisira. Ganon din yung mga cellphones at kung ano-ano pa. Sabi dito, yung mga bagay na galing sa Diyos ay eternal, hindi natatapos, hindi nagwawakas, hindi nasisira. Amen po? So, number 1 point, do not focus on your position. Sabihin nga po natin, huwag mag-focus sa posisyon. Okay, dig deeper tayo. Pag sinabi pong position, it refers to our status, titles, or ranks in society. Whether it be in family, work, or even in the church. Ayan. Ang mga tao po, obsessed sa kapangyarihan. Pakiramdam kasi ng tao, pagka wala akong posisyon, wala akong title, hindi na ako mahalaga. Para sa kanila, or para sa ibang tao, napakahalaga ng posisyon, napakahalaga ng title. Alam niyo po, pag binasa niyo yung Matthew chapter 25, ang sabi po ng Panginoon doon, "Well done, my good and faithful servant." Wala pong sinabing, "My good and faithful pastor, my good and faithful apostle, my good and faithful bishop, my good and faithful worship leader." Iisa lang po ang description na binigay ng Panginoon sa atin. Servant. Amen? Ang pinaka-importante po ay hindi yung posisyon, kundi yung relationship. Kailangan maunawaan natin na kahit na tumaas man yung posisyon natin, yung ranggo natin, or na simpleng mamamayan lang tayo, ang nais po ng Panginoon yung meron tayong intimate relationship sa Kanya. Amen po ba?
Hallelujah. So, in a world obsessed with hierarchy, power, and prestige, it's easy to place your value and faith in your position or status. Kung titignan po natin, ang Panginoong Jesucristo mismo, He humbled Himself, taking on the position of a servant. Inalis ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pagka-Diyos, umalis siya sa kanyang trono at tinake niya, nagpaka-humble po siya para i-take yung posisyon ng isang servant. Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Ang sabi po dito, have the same attitude among yourselves, or have this mind, medyo that you also in Christ Jesus. Parang ang hirap Basahin ko na lang sa Bible ko. Philippians chapter 2. Ayan na. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Mismo ang Panginoong Jesucristo nag-set po ng example. Hindi niya ginamit yung position niya as an advantage. Yan. Marami pong mga tao, they will use their positions to their advantage. Okay? Dapat ang posisyon hindi inaabuso. Hello? Merong tamang paggamit sa posisyon. Pwede kang magka-influence ng maganda, pwede kang magkaroon ng magandang impact. Amen po ba? Pwede kang magkaroon ng magandang inspirasyon. 3 I, impact, influence, inspiration. Kung magagamit natin na maayos yung posisyon natin, makaka-apekto tayo ng maganda sa ibang tao. We can inspire them para yung faith nila mas lalong mag-grow. Amen po ba? Pwede tayong magkaroon ng impact sa ginagawa natin sa buhay natin. Makikita ng mga tao, ay, ito palang taong to, kaya pala naging manager, kaya pala siya nandyan sa posisyon na yan. Kasi ang sipag-sipag niya, kasi talagang tumutulong siya sa iba. So, nai-inspire ako, may impact sa buhay ko, at nai-impluwensyahan ako. Amen? Kaya lang, kung ang posisyon ay gagamitin natin para mag-take ng advantage at umabuso laban sa ibang tao, ito po ay hindi maganda. So, si Jesus po, kahit na siya po ay Diyos, hindi niya po tinake advantage yun. Sabi sa susunod na verse, rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Lumebel ang Panginoong Jesucristo sa level ng tao. So makikita po natin that ang very nature ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo ay Diyos. Hindi natin siya kapantay. Subalit para maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos, siya po ay lumebel sa antas po natin. Amen? Hallelujah. So ang example po ng Panginoon ay nananawagan sa bawat isa sa atin to set aside kung ano man yung pride or yung reliance natin sa ating posisyon. At ang tignan po natin ay yung pagpapakumbaba na meron ang Panginoon. Luke chapter 14 verse 11, ang sabi po dito, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Yun po yung sabi ng Luke chapter 14 verse 11. Sabi naman sa Matthew chapter 23 verses 11 to 12, the greatest among you will be your servant, for those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. So, sabi ng Bible, kung sino sa inyo ang nagmamataas ay ibababa, at kung sino sa inyo ang nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Amen? Yun po yung sabi ng Lord. Kaya wala pong pwedeng magmalaki sa atin na ako ang pinakamataas dito, ako yung pastor dito, ako yung leader dito. Walang pwedeng magmataas sa atin. Ang sabi ng Bible, kung sinong nagmamataas sa inyo ay bababa ko, at kung sinong nagpapakumbaba ay iaangat ko. Amen? As believers,
Our identity is not defined by our earthly position, but by your relationship with Christ. Sabihin nyo nga po, identity. Hallelujah. Pag ang lahat po ng bagay, halimbawa, hindi na tayo, kunwari, sa worship team tayo, kumakanta tayo, nasira yung boses natin, hindi na tayo makagawa ng kung anong ginagawa natin, may pumalit na sa posisyon natin. Kahit po mawala yung posisyon, ang importante po is yung relationship natin sa Panginoon. Ano ba yung relationship natin sa Diyos? Kailangan maunawaan po natin that we are sons and daughters of God. Amen? Lord, hindi mo ko i-bless dahil pastor ako. Hindi mo ko i-bless dahil leader ako. I-bless mo ko dahil anak mo ko. Amen? Hallelujah. Ang anak ko, hindi kailangan maging, anong tawag dito, maging top 1. Hindi kailangan maging valedictorian para i-bless ko siya. Kasi anak ko siya. Amen po ba? Pag tumanda man siya, hindi niya kailangan maging manager para suportahan ko siya. Ang importante yung relationship namin. Kaya niyang humiga sa higaan namin nang walang paalam. Kaya niyang kainin kung ano yung pagkain na meron ako. Bakit? Kasi yung relationship namin, father and daughter. Diba? So, ganun din po sa atin. Hindi tayo, nagugulat ako minsan, may mga tao na, pag-pray mo naman ako. Kasi di ba malakas ka sa Panginoon? Malakas ka sa Lord? Ito po palagi ko sinasabi. May mga tao kasi na nagsasabi, Pastor, pag-pray mo ko kasi ikaw yung mas malakas sa Lord pastor ka Kapatid, tandaan mo, wala yan sa posisyon. Kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, ulitin ko kung nauunawaan natin na ikaw ay anak ng Diyos, sinasabi mo na anak ako ng Panginoon, ibig sabihin yung pabor na meron yung leader ay pabor din na meron ka. Amen. Kasi sa Lord, walang favoritism. Kung si Lord binibless si pastor, lahat tayo binibless din ng Panginoon. Amen po. Kung mahal ni Lord yung leader, mahal din ng Lord yung member. Amen. Hindi posisyon ang tinitignan ng Diyos dito, mga kapatid. Ang tinitignan ng Diyos yung relationship natin sa Kanya. Kaya dapat maunawaan natin na ikaw at ako ay anak ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin si pastor kasi malakas sa Diyos, kaya hindi siya inaatake or nagtatagumpay siya sa gawa ng kaaway. Kahit sino sa atin magtatagumpay sa gawa ng kaaway dahil lahat tayo anak ng Diyos. Amen. Yun yung dapat maunawaan natin. Kasi bago lang ako sa church, bagong Christian lang ako. Siya kasi matagal ng Christian. Wala yan sa patagalan. Amen po. Kahit sabihin natin may anak ako na 11 years old, tapos halimbawa lang, nanganak ulit ang misis ko, baby, kahit sabihin natin 2 months old lang yan, anak ko pa rin yan. Amen? Wala yan sa patagalan. Amen po ba? Pareho ko silang anak, kahit mas matanda yung isa, mas bata yung isa, pareho ko silang anak, pareho ko silang ibe-bless dahil anak ko sila. Tandaan nyo po, kahit bago ka lang sa Panginoon, importante you develop a relationship with God. At ang titingnan mo, hindi yung tagal sa Lord, hindi yung posisyon, kundi yung iyong relationship sa Lord. Amen? Hallelujah. Faith should not be rooted in titles and ranks, but in the knowledge that we are sons and daughters of God. Romans 8:17. Now, if we are children, then we are heirs, tagapagmana, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Ibig sabihin, kung si Jesus Christ ay nag-suffer, tayo may mga sufferings din, pero ang Panginoong Jesucristo ay glorious. Nung siya'y nabuhay na muli, nakita natin yung glory ng Diyos. And we also share sa kanyang kalwalatian. Amen po ba? Hallelujah. So una, do not focus on your position. Number 2, do not focus on your
possession. Ano po yung ibig sabihin ng possession? Possessions refer to material wealth, resources, or things we own. Yan po ang ibig sabihin or kahulugan ng possession. Ang society, tinutulak tayo sa idea ng success and happiness. At according sa society, according sa mundo, makikita natin yung kaligayahan natin sa mga na-accumulate nating mga bagay. Pag pumunta ka sa social media, parang napaka-importante na meron kang sasakyan, marami kang pera, meron kang mga bahay, meron kang mga luxury items. But for believers, faith is deeper than material things. Amen po ba? China-challenge po tayo ng Panginoon Kristo na mag-invest sa kanyang kaharian, imbis na dito po sa lupa. Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Sabi dito, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. Sabi dito, pag dito tayo sa lupa nag-invest, yung mga treasures natin, ito ay pwedeng masira, 'di ba? Pwedeng masira, pwedeng manakaw, pwedeng maagaw. Pwede kayong ma-scam, 'di ba? Ang dami ngayon nai-scam. So, kung ano man yung ininvest natin dito, wala namang masama mag-invest. Pero, ang sabi ng verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So, ito yung verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Amen? Hallelujah. Ang pinag-uusapan po natin dito ay pananampalataya. Kung nasaan ang puso mo, or kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Ang tanong, nasaan po yung kayamanan natin? Maraming mga tao hindi nanghihinayang na maglabas ng pera pagdating sa bakasyon. Maraming mga tao hindi nanghihinayang na maglabas ng pera pagdating sa mall. 'Di ba? Hindi nanghihinayang na gumastos para sa mga iba't ibang mga okasyon. Pero minsan pagka offering na, pagka magbibigay na ng tithes, nanghihinayang. Alam niyo po, kapag yung puso natin ay nasa Panginoon, kayamanan natin ay yung mag-invest para sa kaharian ng Diyos, hindi po tayo manghihinayang. Amen? Kung mahal mo yung anak mo or yung asawa mo, halimbawa na lang, hindi ka manghihinayang na ibili siya ng mga bagay, ng mga pagkain, o kung ano man yung gagastusin mo para sa pag-aaral, di po ba? Hindi ka manghihinayang eh. Bakit? Kasi para sa anak ko naman to eh, para sa asawa ko naman to eh. Bakit? Kasi sila yung kayamanan ko. Kung sinasabi natin na malalim yung pananampalataya natin at yung kayamanan natin ay ang Panginoon, hindi tayo manghihinayang na magbigay para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Maraming mga tao hindi na nagbibilang. Pag nag-grocery, pag yung iba nga po eh. Nabalitaan niyo po ba? May isang vlogger, nag-post siya ng kanyang Facebook post. Sabi niya, nalulungkot ako. Nakita ko yung isang jeepney driver na habang naghihintay ng pasahero na mapuno yung jeep, nagbibingo sa cellphone. Nung natalo siya ng 50 pesos, tumaya na naman siya ng 50 pesos. Tapos nung hindi na naman siya nanalo, tumaya na naman ng 50. Hindi pa rin napuno yung jeep, natalo na naman siya, 50 na naman. Hindi niya alam, sabi niya, siguro nakalimang 50 pesos. 250 pesos. Hindi nang hinayang na gumastos. 'Di ba? Tapos sasabihin ng mga tao, ang hirap-hirap ng buhay. Ang hirap-hirap ng buhay. Bilangin mo kung ilang sigarilyo nabili mo sa isang araw. Ilang beer, bote ng beer ang nabili mo, tapos sasabihin mo, ang hirap-hirap ng buhay. Hello?
Ilang milk tea ang nabili mo or Starbucks sa isang linggo? Hello? Tapos sasabihin, kulang na pera ko. Amen po? Maraming mga sasabihin nila, kabataan pa lang po ako. Wala pa akong trabaho eh. Kaya mo mag-Starbucks pero hindi ka nakakapagbigay sa tithes and offering. Hello? Hello? Amen po? Kaya natin gumasto sa mall. Mahina yung 1,000. Minsan nakaka-3,000 ako. Pero pag sa church, nangihinayang. Hello? Nasaan ba yung puso natin? Nasaan ba yung treasure natin? Madedetermine mo yung faith ng isang tao kung nasaan yung puso niya. Pag tama ang alignment ng puso, tama rin ang magiging response. Amen? Hallelujah. Luke chapter 12 verse 15. Ang sabi po ng Luke chapter 12, at sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa dami ng mga bagay na tinataglay niya. Ayan. Pagiging sakim. Ano ba yung pagiging sakim? Diba? Yung parang hindi na nakokontento. Sakim. Sabi dito, ang buhay ng tao ay hindi sa dami ng mga bagay na tinataglay niya. Kahit ang dami-dami nating naipon dito sa mundo, pag tayo po ay umuwi na sa Panginoon, wala po tayong madadala. Amen po ba? Kasi ang buhay ay hindi po tungkol sa dami ng tinataglay natin. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. We should not find our worth in what we own. Kasi yung iba, nakikita nila yung value nila sa dami ng kanilang valuables. Yan. Ano yung mga valuables? Mga material na mga bagay. True contentment comes from knowing that Christ is all we need. Sapat na ang Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. So faith leads us to an understanding that the stuff in this world is fleeting. So bilang mga Kristiyano, dapat mag-focus tayo sa eternal riches na pinangako ng Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 18. Ganito po ang sinasabi, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Kahit wala kang kayamanan dito sa mundo, alam mo na pag may relasyon ka sa Panginoon, may faith ka sa Panginoon, niligtas ka ng Diyos. Pag umuwi tayong lahat sa Panginoon, merong kayamanan na naghihintay sa atin sa langit. Kayamanang hindi nauubos, kayamanang galing sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Number 3, do not focus on your performance. Huwag tayong mag-focus sa performance natin. Ano yung performance? Performance refers to our actions, deeds, and how we perform or measure up in the eyes of others or even God. Okay? Ano po yung ibig sabihin ng performance? Ang performance po ay pagalingan, pataasan, basta ganun, pagalingan sa pataasan. Sa faith po natin, hindi po ito pagalingan. Amen po ba? Mas mataas ang faith nito kasi mas magaling siya kumanta. Wala sa ganun yun. Mas maraming nagawa. Pagalingan, pataasan, paramihan. Ano bang nagawa nito sa Lord? Ako, nagpe-prayer and fasting ako. Ako, nagta-tithes and offering ako. Ako, naglilinis ng mga bangko. Nagwawalis ako. Lahat na lang, binilang. Pag nakabase po kayo sa performance, hindi po yon katumbas ng pananampalataya. Okay? While we are called to live righteously and obey God's command, our worth does not come from what we accomplish or how we perform. Our salvation, yung salvation po natin or kaligtasan natin is not based on our works, but by faith in Christ alone. Amen po? Kaya tayo naligtas, hindi po dahil sa ganda ng mga gawa natin.
Kasi lahat po ng mga gawa natin ay basahan. Lahat po ng gawa natin ay, lahat yan worthless, useless. Hindi tayo ililigtas niyan. Akala nung iba, pagka marami kang nagawa, namigay ako ng pera sa mga mahihirap, lahat po yan magagandang bagay. Hindi natin sinasantabihan. Pero kung yung faith natin nakabase sa performance, we fail. Okay? Bakit po? Kasi God's grace is not earned by our performance. It is a free gift. Amen po ba? Ang biyaya ng Diyos ay hindi natin na-earn or hindi natin nakukuha base sa kung ano yung kaya nating gawin. Regalo to ng Panginoon. Amen? Hallelujah. The Apostle Paul reminds us that salvation is not by works but by faith. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is a gift, the gift of God, not by works so that no one can boast. Ibig sabihin, naligtas tayo. Naligtas tayo dahil sa kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ginawa natin para walang magmataas. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ganitong ginawa ko kaya pwede akong pumasok ng langit. Hindi. Ang masasabi lang natin, nanampalataya ako sa Panginoong Jesucristo, kaya ligtas ako. Hindi sa gawa natin, kundi sa finished work ni Jesus Christ. Amen? Romans 3:28, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. So tayo po, sabi dito, ay napawalang sala dahil po sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kapag tayo po ay masyadong nag-i-strive sa performance po natin, doon po nagsisimula yung burnout. Napapagod tayo. Kasi minsan, ang isang mananampalataya, pag grabe maglingkod sa Panginoon, feeling niya, yung sense of security niya, nandoon na po sa kanyang performance. Diba? Parang kailangan i-maintain ko to. Kailangan gawin ko to. Kaya yung iba na burn out. Kasi akala nila that by performing, doon na determine yung kanilang faith. Okay? We need to learn na yung performance natin ay hindi po yun yung makakapagligtas sa atin. Subalit, ito po ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, kahabagan ng Diyos na ibinuhos po sa atin. Kailangan po itigil natin yung pagsukat ng pananampalataya natin sa base sa kung ano yung success at saka failures po natin. Our faith should be based on the perfect work of Jesus Christ on the cross, not on our own achievements. Amen po ba? Pwede kasi nating sabihin, nag-doctor's degree ako ng theology at ako ay naglilingkod sa Panginoon sa worship team for 10 years, sa children's ministry for 50 years at kung ano-ano pa. Hindi po yun ang sukatan ng pananampalataya. Okay? Lahat po yun ay bunga dapat ng pananampalataya natin. Amen? Ulitin ko po hindi dapat sukatan, kundi bunga ng pananampalataya. Bakit ka naglilingkod sa Lord? Bunga na lang to ng pananampalataya natin. Hindi po sukatan ng pananampalataya. Kung titignan niyo po yung prodigal son, pangit po yung nagawa niya. Sa Luke chapter 15, kung titignan niyo yung buhay ng prodigal son, dinisrespect niya yung kanyang ama, nilayuan niya, kinuha niya yung mana niya, kahit hindi pa dapat kunin, nilustay niya yung pera ng kanyang ama, gumawa siya ng kasalanan, pero anong nangyari? Pagbalik niya, hindi po sinumbat yung kanyang mga ginawa. Ang nagibabaw po yung pag-ibig ng ama. Amen? Kasi kung titignan natin, walang performance na maganda yung prodigal son. Pero binigyan pa rin siya ng singsing, binigyan ng sandalyas, binigyan ng robe, binihisan, pinagkatay pa ng matabang baka.
na nangangahulugan na mahal siya ng Ama. Hindi po tayo mahal ng Diyos dahil ang galing natin sa ministry. Mahal tayo ng Diyos dahil anak niya tayo. Amen? Huwag nating sabihin na mas mahal ni Lord si pastor, si pastora. Mas mahal ni Lord si tatay, si nanay. Kasi sila na yung matatagal sa ministry, ang dami na nilang nagawa. Hindi po doon nakabase ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Amen? Hallelujah. Basahin po natin yung Matthew chapter 3 verse 17. Ito po yung baptism ni Jesus Christ. Nung binaptize po siya ni John the Baptist. Nung siya po ay binautismohan ni John the Baptist, meron pong tinig ng Diyos Ama sa langit. Anong sabi niya kay Jesus Christ? This is my Son, whom I love, with him I am well pleased. Sinasabi ng Diyos Ama, parang kung i-revise ko lang, anak ko to, mahal ko siya, at proud ako sa Kanya. Nakagawa na ba ng miracle si Jesus Christ nung panahon na yan? Hindi pa. Kasi yung unang miracle niya sa wedding sa Cana, when He turned water into wine. Wala pa ho siyang sinisimulang ministeryo talaga na recorded during that time. Hindi ako magiging proud sa anak ko dahil sa kanyang mga ginagawa. Pagkasilang pa lang sa kanya, di ba, yung mga baby, wala pa nga nagagawa eh. Ano bang ginagawa ng mga sanggol? Iyak, kain, inom, dudumi, iihi. Di ba? Anong nagawa ng mga baby? Pupuyatin ka. Di ba? Ganun ang mga sanggol. Pero ang tanong, natutuwa ba kayo sa mga baby? Kahit tumatai lang yan, kumakain, tulog, iyak, proud ka pa rin. Oh, ang cute-cute ng anak ko, di ba? Siya yung regalo ko, siya yung kayamanan ko. Proud na proud ka kahit ang ginawa niya, dumumi, umihi. Di ba? Magpalit ka lang. Di ba? Proud na proud ka eh. May nagawa, naglinis ba siya ng bahay? Nagtrabaho ba siya? Kumita ba siya ng malaki? Hindi, gumagastos ka pa nga sa kanya eh. Pero proud ka kasi anak mo siya, baby mo siya. Amen? Ganon din po ang Panginoon sa atin. Hindi yung performance yung tinitignan niya. Minsan, puro tayo dumi, kasalanan, kapalpakan, pero mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Dapat yung faith natin hindi nakabase sa performance natin, kundi base sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Base sa biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Sasabihin ko po sa inyo, napakababaw nung tatlo. Positions, possessions, and performance. Kung yun lang ang pagbabasihan natin. Dapat hindi dun sa mga bagay na yun, kundi sa katangian ng Panginoon sa atin. Amen? Pagkatapos nito, di ba? Pagkatapos po nito, anong nangyari? Temptation. Pagkatapos bautismohan ang Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 3, pagdating ng Matthew chapter 4, nag-prayer and fasting siya ng 40 days. Pagkatapos po nun, tinukso siya ng dyablo. Pag binasa niyo po yung Matthew chapter 4 verse 3, ang sabi dito, if you are the Son of God, di ba? Anong sabi sa Matthew chapter 3 nung binautismohan? Ito ang aking anak. Mahal ko siya at proud ako sa kanya. Pagdating ng tukso, sige nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, magsisimba ka ngayon, nakikinig ka ng preaching, blessed na blessed ka. Kasi narinig mo na mahal ka ng Panginoon. Paglabas mo dito, sasabihin sa'yo ng kaaway, anak ka ba talaga ng Diyos? Sige nga, kung anak ka ng Diyos, bakit ganito nangyayari sa buhay mo? Pagkatapos ng baptism, pagkatapos na sabihin ng Ama na ito yung anak ko, kino-question siya kaagad ni Satanas. Alam niyo po, paglabas niyo dito, kukwestiyonin kayo kaagad ni Satanas. Anak ka ba talaga ng Diyos? Bakit ganyan nangyayari sa buhay mo? Parang di ka naman pinagpala. O sabi dito, kung talagang anak ka ng Diyos, diba? Sabihin mo sa mga batong to, gawin niyang maging tinapay ka. Kasi anak ka ng Diyos eh. Kung talagang anak ka ng Diyos, pag-pray mo si sister, dapat pag pinag-pray mo, gagaling siya. Mga ganon, di ba?
hindi gumaling. Pakiramdam mo, hindi ka na anak ng Diyos. Tinetempt tayo ni Satan pagkatapos nating di ba? O pagdating ng Matthew chapter 4, verse 6. If you are the Son of God, inuulit na naman ni Satanas. Sige nga, kung anak ka talaga ng Diyos, tumalon ka dito sa taas ng building na to, sa templo, sa taas daw ng templo, tumalon ka. Kasi kung talagang anak ka ng Diyos, uutusan ng Ama, yung kanyang mga anghel, para saluhin ka. Hindi ka babagsak, hindi ka mahuhulog, yung paa mo, hindi dadapo sa sahig or sa lupa. Kine-question yung kanyang pagiging anak. Okay? Tapos pagdating ng verses 8 to 9, possessions naman, di ba? Sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito, basta sumamba ka lang sa akin. So, kaka-affirm pa lang ng Ama na ito ang aking anak, mahal na mahal ko siya, at proud ako sa kanya. Pagkatapos nun, nanunukso kaagad si Satanas. Tandaan niyo mga kapatid, kung kilala ninyo ang Diyos, hindi dapat sa posisyon, sa pagmamayari, possessions, or hindi po sa performance kayo titingin. Titingin tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. So, bibilisan ko na lang po. Paano minimeasure yung ating pananampalataya? Naglista lang po ako ng 5, pero our faith is measured in terms of quality and depth. Ang sukatan ng ating pananampalataya ay nasa quality. Kung gaano katatag at kung gaano kalalim. Number 1, faith is based on our trust and belief in God. Faith is primarily about trusting God and His promises. Amen po? It is important, or it is more than just intellectual assent. Kasi po, akala nung iba, pagka ang dami-dami mong nalalaman sa Bible, wala pong masama doon. Hindi masama na marami tayong alam sa Bible. Actually, maganda po yun. Akala nung iba, pag napakarami mong alam sa Bible, napakataas na ng pananampalataya mo. Pero hindi po yan sa paramihan ng alam. Ang tanong, doon ba sa nalalaman mo sa Bible, naniniwala ka ba at nananampalataya sa Diyos? Amen? Ang dami mong memorize na verse. Pero hindi ka naman naniniwala doon sa mga minemorize mo. Diba? Baliwala rin po yun. Kabisado mo, Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Sabi doon, may magandang plano si Lord sa buhay mo. Hindi para masaktan ka o hindi para mapahama ka, kundi bigyan ka ng magandang kinabukasan. Kabisado mo, pero ang tanong, naniniwala ka ba doon sa kinabisado mo? Naniniwala ka ba sa napakinggan mo? Naniniwala ka ba sa nabasa mo? At gaano ka naniniwala? Kung titignan natin ang Romans chapter 4 verse 3, ang sabi dito, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Sabihin nga po natin, believe. Ayan. Makikita po natin na si Abraham po, he was considered righteous during that time because he believed God. So, pinakaunang requirement po ng faith ay yung quality at ang lalim ng paniniwala natin sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Minsan, pag mamimili tayo sa grocery, halimbawa, or sa department store, kahit may mas mura pa dyan, diba? Minsan hindi ako bumibili ng mura. Binibili ko yung kilala ko. Amen po? Kayo, kung gusto nyo makamura, wala namang problema. Halimbawa, bibili ka ng, kunwari, bigas. Diba? O kaya, gamot. Kahit may mga generic pa dyan. Hindi ko sinasabing masama yung generic,
Pero sasabihin mo, kunwari paracetamol. Hindi po ako endorser ha, example lang po ito. Okay, nililinaw ko lang. Hindi po ako binayaran ng Biogesic. Pero example lang po ito. Kahit may mas murang paracetamol, ang bibiling ko pa rin Biogesic. Kasi parang doon ako naniniwala at doon ako nagtitiwala at maganda yung karanasan ko sa kanya. Amen? Kahit may mas murang iba, yun pa rin ang bibilin ko. So, tayo po, ganun din po sa atin. Kahit maraming mga bagay dito sa mundo, importante po, alam natin yung paniniwala natin, malalim yung kaalaman natin at yung faith natin sa Panginoon. Na kahit gaano kabigat ang problema, di ba? Kahit sabihin nila, huwag ka nang bumili niyan, mahal-mahal niyan. Pare-pareho lang naman yan. Ganito po yan. Kahit anong sabihin ng kaaway, pag kilala mo ang Panginoon, mananatili kang nananampalataya sa Kanya no matter what happened in your life. Amen? Kahit ano pang mga pagsubok at problema, hindi ka bibitaw sa Panginoon dahil kilala mo at mapagkakatiwalaan mo ang Diyos. Amen? Hallelujah. So, faith as trust and belief in God. Pangalawa, faith is measured by its action. Magkaiba po yung performance at saka action. Kanina binasa sa scripture reading natin, faith without action is dead. Faith without works is dead. Nananampalataya ka na ganito tapos wala namang gawa. Ulitin ko, ang performance po ay iba po sa action. Okay? Ang performance ay pagalingan, paramihan, pagandahan. Ganun po yung performance. Pero pag sinabing action, halimbawa ako nananampalataya ako na ibe-bless ako ng Lord. Anong sabi ng Bible? Diba? God loves a cheerful giver. Diba? Magbigay ka. So, hindi pwedeng naniniwala ka lang na ibe-bless ka nang hindi ka nagbibigay. Amen po? Naniniwala ka na ang Diyos ay pag-ibig. So kung ang Diyos ay pag-ibig, ano yung action? Dapat ikaw din umiibig sa kapwa at marunong magpatawad. Amen po? So yun po yung sinasabi doon. If anyone claims to have faith but doesn't show any evidence of it through their action, then that faith is not genuine. Magiging genuine lang yung faith pag merong gawa. Amen? Number 3, ang faith po ay nasusukat pag ito po ay nag-grow at nagmamature. Nagmamature po yung faith natin. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. So, ibig sabihin po, pag nagmamature tayo, dumadagdag ng dumadagdag yung mga magagandang katangian sa buhay po natin. Amen? Ang maturity sa Christianity ay hindi po patagalan. Hindi po ibig sabihin matagal ka na sa Panginoon, mature ka na. Kasi marami pong matatagal sa Panginoon, hindi pa rin nagmamature. Hello? Amen po? Hindi natin pwedeng sabihin, ito 20 years na, mature na to sa Panginoon. Hindi. Minsan, konting problema, bumibigay pa rin, nagtatampo pa rin, sumasama pa rin ang loob sa Panginoon, kine-question pa rin ang Panginoon. Diba? Ang tagal-tagal mo na sa Panginoon, kine-question mo pa rin si Lord. Hindi maturity ang tawag doon. Matagal ka lang, pero hindi ka pa mature. Kasi kung talagang mature ka na sa Lord, hindi mo ko-questionin ang Panginoon. Amen? Hindi ka magdududa sa Panginoon. Yun ang maturity. Amen po ba? Hindi ka na nag-aalinlangan sa Diyos. Kasi kilala mo na ang Panginoon, nag-grow ka na eh. Nag-mature ka na. So kahit anong mga criticism, kahit anong mga panggugulo ng kaaway, hindi maapektuhan yung faith mo. Unshakable. Amen po ba? Paano sinusukat ang faith natin? Number 4, it is being tested. Ang ating mga pananampalataya ay sinusubok. Ang sabi po ni
Apostle Peter. Iso-shortcut ko na. Lagi ko po itong ina-example. Ang sabi dito, yung ginto dadaan sa matinding apoy. Para ma-refine. Kasi yung apoy, pagka yung ginto po ay dumaan sa matinding apoy, paglabas po niyan, magiging ano siya? Pure gold. Pure gold. So, ganun din po yung faith natin. Pwedeng sabihin natin na ang dami nating natutunan, nag-training tayo, umatan tayo ng conference, nag-seminar tayo, nag-discipleship training, leadership training, Bible study, at kung ano-ano pa. Pero itetest po yan ng Panginoon. Yung natutunan mo ba tungkol sa worship, tungkol sa prayer, ay talaga bang totoo? Liligligin ng Panginoon yan, sasalain. Diba? Halimbawa, ang tinuro dito is about patience. Paglabas ba dito, magiging pasensyoso ba tayo? Pasensyosa? Ang turo ay patungkol sa pagpapatawad. Matetest po yan. Merong mga abuso sa'yo, merong manlalait sa'yo, mangiinsulto, magpapatawad ka ba? Diba? Itetest po ng Panginoon yung faith natin. Kailangan dumaan sa matinding apoy. Okay? Paano mo malalaman na tinetest ni Lord yung faith mo? Alam mong hindi ka pinaparusahan ng Lord eh. Di ba? Alam mong wala kang ginawang, Lord, lumalakad naman ako ng tama sa iyo ah. Pero bakit ang tindi ng pagsubok? Ibig sabihin, tinetest ka ng Panginoon. Kung lalakad ka pa rin kahit marami kang pagsubok. Kung maglilingkod ka pa rin kahit ang bigat-bigat ng sitwasyon. Kung magpapatuloy ka pa rin kahit maraming problema sa buhay mo. Amen? Itetest ng Panginoon. At pagka nalagpasan mo yon, doon ka magmamature, kapatid. Amen? Hallelujah. Yung training ni Manny Pacquiao or ng kahit sinong atleta ay natetest kapag ka lumaban na sila. Hindi ho sa pabilisan ng suntok sa training o kaya hindi yung shooting sa basketball na walang bantay. 'Di ba? Oh, naka 100 free throws. Naka 203 points ako, sunod-sunod, walang mintis. Pero kailangan matest kung talagang shooter ka na pag meron nang nagbabantay sa'yo. 'Di ba? Ganun yun eh. Ang galing-galing mo sa practice, pero pagdating sa tunay na laro, puro sablay. So, hindi pa rin naging maayos. Ganun din po. Pwedeng ang galing-galing natin sa pakikinig, sa training, pero paano pagka tinutukso na tayo? Amen po ba? Tinetest yung ating faith. Panglima, obedience to God's word. Paano nasusukat kung ang isang tao ay malalim na sa pananampalataya? Siya, ito na po yung pinakauli, siya ay masunurin sa salita ng Diyos. Ang faith po at saka ang obedience, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng sabihin na malalim sa pananampalataya ang isang tao pag hindi siya masunurin sa salita ng Diyos. Amen po? Sabi ng John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Ulitin ko po. Hindi po position, possessions, or performance ang basehan ng faith. Dami-dami kong ginawa para sa Lord. Ang tanong, para sa Lord ba talaga yan? Baka para sa sarili natin. Blessed na blessed ako. Bakit? Alam nyo ba, sa Facebook, kahit hindi nagsisimba, kahit hindi naniniwala sa Diyos, pwede silang maglagay ng nagpo-post sila, feeling blessed. Feeling blessed, hindi ka nga nagsisimba. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible, hindi ka nga naniniwala sa Panginoon, tapos feeling blessed. Ibig sabihin, pwedeng maging feeling blessed ka dahil may bago ka lang nasasakyan. Pero ang tanong, feeling blessed ka pa rin ba? Kahit na simple lang yung pagkain sa hapagkainan, yung sahod ay hindi ganun kataas, diba? Feeling blessed ka pa rin ba? Kasi ang feeling blessed ay wala po sa kung ano yung mga bagay na temporary. Ang feeling blessed ay yung relationship natin sa Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord.
True faith shows itself in obedience. Doon masusukat ng Panginoon kung talagang nananampalataya tayo sa Kanya. Hallelujah. Hindi natin siya kine-question, hindi tayo nagdududa sa Kanya, hindi tayo nag-aalinlangan. Mga kapatid, reminder po sa atin ng Panginoon as we take the Holy Communion. Ito kasi pinapaalala sa atin, yung communion kasi pinapaalala na grabe yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His love in this. While we were still sinners, Christ died for us. Habang makasalanan pa tayo, wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa tayo naglilingkod, nasa kadiliman pa tayo, pero inibig na tayo ng Diyos. Amen? At kung naniniwala tayo doon, nananampalataya tayo doon, at sinasabi natin, salamat Panginoon. Lahat po ng mga bagay na yan, yung position, possession, performance, bonus na lang po yan. Amen? Bonus na lang po yan. Kasi ang pinakamahalaga yung relationship natin sa Lord. Amen po ba? Yung iba malungkot kapag halimbawa, pastor ka kaso hindi ka nakakapag-preach. Worship leader ka kaso hindi ka masyadong nakakapag-worship lead. Hindi kasi sa ganun yun, mga kapatid. Alam niyo po nung time na si Jesus Christ ay binuhusan ng pabango, binasag po yung alabaster box. Ang sabi ng Panginoon, ito yung isang bagay na hindi pwedeng kunin sa Kanya. Diba? Yung pagmamahal niya sa Panginoon. Mawala man ang lahat, wag lang yung pag-ibig at pananampalataya natin sa Lord. Amen? Hallelujah. Tinatawagan ko po yung ating mga elders na magsuserve po ng Holy Communion. May babasahin po ako. Habang piniprepare po yung communion po natin, may babasahin po ako sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27. Sabi, kaya ang sino mang, pakinggan nyo po ito kaya po yung mga bata, hindi muna natin pinagtitake ng communion. Pakinggan nyo po yung sabi ng Word of God. Kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So, malinaw po, sabi, kaya dapat siyasatin muna natin ang ating sarili. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan na ngang namatay na. Verse 31, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Bago po tayo mag-take ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon Kristo, at bago natin i-take yung juice na sumisimbolo sa banal na dugo ng Panginoon, pumikit po tayong lahat. Kung meron mang mga bagay sa puso natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon, dapat nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Now is the time. Kausapin natin ng Diyos. Hayaan natin na saliksikin ng Panginoon ang ating mga puso. Siya po ay may magandang loob at ang lumalapit sa Kanya na may pagpapakumbaba ay i-acknowledge niya, patatawarin niya at handaan niyang linisin. Hallelujah. Thank you for the cross. Sige po, pwede na nating i-serve habang tayo po ay nag-worship sa Panginoon. Thank you for the price. Patuloy tayong manatili sa presensya ng Lord. Magpasalaksik tayo sa Panginoon. Alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And gave amazing grace. Thank you for this love.
Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God. Thank you, Lord. Hallelujah. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Tayo po ay sa oras na ito, tuloy na manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Taas po natin ang tinapay or ang ostya na simbolo ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito at lubos po kaming nagpapasalamat sa dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat, O Diyos, dahil sa aming mga kasalanan, subalit salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sa inyong pag-ibig sa amin, kami po ay nagkaroon ng kapatawaran. At ang sabi ng inyong mga salita, that by your stripes we are healed. Salamat po, O Diyos. Patuloy naming inaalay ang aming buhay para sa inyo. Patuloy mong pag-alabi ng aming mga puso sa paglilingkod. Patuloy, Lord God, na yung passion sa puso namin ay, Lord, manatili upang paglingkuran ka, sambahin ka, papurihan ka, parangalan ka sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, that while we were still sinners, you died for us. And Lord, we just want to thank you, praise you, and worship you sa oras na ito, Diyos. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Tas po natin ang cup or ang kopa na may juice that symbolizes the blood of the Lord Jesus Christ. Let's pray. Minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Sabi na inyong banal na salita sa aklat ng Roma, sa pamamagitan ng inyong banal na dugo, kami po ay napawalang sala. Salamat dahil hindi lamang nito tinakpan ang aming mga kasalanan, kundi hinugasan at inalis. Thank you for the power of your blood. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, we apply the blood of the Lord Jesus Christ over our lives and over our families, O Lord, over this church in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Panginoon, dahil sa pagbuhos ng inyong banal na dugo, nagkaroon ng kapatawaran, kaligtasan. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Muli naming inihahandog ang aming puso na punong-puno ng pagsambat, pasasalamat para lamang sa inyo, O Diyos. Patuloy naming maranasan ang inyong kaluwalhatian. Tuloy naming maranasan ang inyong kapangyarihan sa aming mga buhay.
thank you, O God. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ay pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin ang juice that symbolizes the blood of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa mga mensahe na tinanggap namin ngayong umagang ito. Patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya. Hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi mga tagagawa ng mga salita mo. Nais namin, Panginoon, na hindi kami makilala dahil sa posisyon namin, dahil sa mga taglay naming ari-arian, o dahil sa nagawa namin. Nais naming makilala bilang isang mananampalataya na obedient, mananampalataya na masunurin sa inyo. Salamat po, Diyos, sa inyo pong papuri, pagdakila, pagsambat, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Seated on the throne, I crown you now with many crowns. You reign victorious. Oh, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Tayo po ay dadako sa pagbibigay sa Panginoon. Sumaglit po tayong yumukod at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito sapagkat isang napakalaking pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay makapagbalik sa iyo ng aming ikapo. Salamat po, Panginoon, at ang dalangin po namin na ito po ay magamit, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. At salamat, Lord, sa mga anak mo na tunay na nagiging tapat, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po, Lord. Ganon din, Lord, yung mga hindi po makapagbigay. Alam ko po, Lord, na ikaw ang patuloy na magbibigay sa kanila ng kanilang pagkakakitaan upang sa susunod po, Lord, sila po ay makapagbigay. Salamat po, Lord. Ikaw po ang mataas. Ikaw po ang maluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Tayo po yung magbigay. Tayo po yung magbigay. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya't di ko bibitawan ng lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Hindi
ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Ilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas